Hello po. Natatawa tayo dito sa sagot ni Senator Bato nang siya ay tanungin ukol dito sa posibleng darating na warrant of arrest para sa kanya. Dahil may mga balibalita na after yung warrant of arrest para kay former president, then mayroon pang darating na possibly ang mabibigyan ng warrant of arrest from ICC ay itong si Senator Bato, the Vice President, uh, at saka iba pang mga kaalyado ng mga Duterte. Sa palagay ko naman, napakalaking possibility yan. So, hindi malayong upcoming na yung mga warrant of arrest ng mga ito. Ngayon, ang parang natatawa tayo dito sa narratives nila, no, na dapat hindi nangyari yung pag-aresto kay former president dahil may question about itong violation of Philippine sovereignty, yung jurisdiction. So questionable daw yung jurisdiction ng ICC. Pagkatapos yung narratives doon sa due process, yung kidnapping, at saka iba pang mga issues. Okay, o iba pang justification ng mga DDS. Ngayon na sa palagay ko, hindi na dapat kanyon, hindi na importante ang mga yon. Bagamat sinasabi ito ni na Attorney Roque, Attorney Patilo, etc. etc. At saka kung titingnan mo talagang siyempre magaling na abogado yan. So, tayo naman hindi tayo abogado, tayo ay isang simpleng Pilipino lamang, ordinaryong Pilipino. Ngunit parang actually parang hindi na magandang kasi parang outmoded na. Okay, hindi na katanggap-tanggap o kaya hindi na parang swak doon sa issue. Dahil unang-una, ang former president ay nandoon na sa The Hague. Okay? As of now, ang may jurisdiction sa kanya ay yung ICC. So, wag na nating pagtalunan yung jurisdiction kasi nandoon na siya. Another thing is that may decision ang Supreme Court na sinasabing ang ICC ay mayroon siyang jurisdiction kay former president at saka itong mga taong involved dito sa EJK dahil noong noon membro ang Pilipinas, kaya yon mayroon silang karapatan o ang Pilipinas ay membro ng ICC. In fact, tinanggal lang tayo ni former president para halimbawa magkaroon nga ng ikaso siya, then ang iniisip niya, then mawawala ng karapatan ang ICC sa kanya dahil hindi tayo member. Ngunit hindi niya na parang nakita na pwede pa rin siyang arestuhin dahil noon membro tayo ng ICC. Pagkatapos, halimbawa, yung mga human rights violation na nangyari during that time na nandun pa tayo sa ICC, then yun ang basihan ng ICC na sila ay may jurisdiction sa atin. Okay. Ano pa yung sovereignty? Wala na kasi nga pantayo. Pagkatapos yung kidnapping,
wala na rin, ano? Kasi maliwanag naman na walang nangyaring kidnapping dahil yung nangyari ay halos alam ng buong mundo. Okay? Pagkatapos yung due process, na-observe na rin yan kasi tignan mo, ang ganda ng treatment ng ICC sa ating former president. Kaya, yan, ano, wag nang iris ang mga isyung ito dahil outmoded na sila, no? Hindi na sila kailangan sa situation na ngayon na ang former president ay nandoon na sa nandoon na sa The Hague. I remember yung term nung nasa kolehiyo tayo, ano? Ito yung word na ano, fait accompli. Kung basahin mo yan, parang fait accompli. But then, it's a French word. It's fait accompli. Nang ibig sabihin niyan ay yung, in other words, yung nangyari ay nangyari na. It's accomplished facts. It's accomplished facts. Nandoon na. So, dahil nandoon na, it has been done. Kaya it can no longer be changed. Hindi na pwedeng baguhin kasi nandoon na. So, yan, fait accompli. So, naisip ko na muli ngayon, ano. Kaya, ano kaya ang the best na gagawin ng Duterte team? So far, sabi ko nga, pag ng kanyang mga issue na yan, ano, yung jurisdiction, sovereignty, etc., etc., pag ng kanyan, ang the best way para ma-save ang former president is magtatag ng ano, yung mga legal team para siya ay dipinsahan sa ICC trial. Na lang sila, ano, mag-organize o maggrupo ng mga magagaling na abogado para siya ay dipinsahan. Baka sakaling siya ay magdipinsahan. Dahil ayon sa ulat, ayon sa analysis ko, talagang marami yung mga evidences na hindi lang doon sa testimony, hindi lang doon sa whatever records, kundi sa social media, sa mga news na nakalagay diyan. Then sa palagay ko, dahil international news, talagang pan sila, ano, malaki yung percentage na ang mga ito ay totoo. Kaya yun lang. Kaya ang masasabi natin, kahit hindi tayo abogado, tayo ay isang ordinaryong Pilipino lamang, hindi tulad ni na Attorney Panilo, Attorney Roque, etc., etc. Wag na lang balikan yung mga narratives na jurisdiction o sovereignty. Na lang kayo, ano, prepare kayo ng grupo ng mga abogado para siya ay matulungan. Ngayon, kung halimbawa the former president will be acquitted, then it's well and good. Ngayon, kung siya naman ay mapaparusahan because of itong mountains of violations na ginawa niya, o ito yung ginawa niyang yung krimen against humanity, then sana i-accept natin. Ngayon, for the meantime, na hindi pa naman nag-start yung trial, let us go to our normal lives, no? Tayo.
yung time natin, yung mga effort natin, i-concentrate sa ating family, sa ating community, sa ating mga ginagawa. Okay? Pagkatapos, pag nandyan na yung result, then tanggapin natin. So, yan ang masasabi natin ukol dito sa kaso ng ating former president na pinagkakaguluhan ng kapwa nating mga Pilipino. Dapat talaga para sa akin, ang loyalty natin, ang focus natin ay sa the whole country, ano, sa ating kapwa Pilipino. Hindi kung sinong tao diyan na you see, iginugugol natin yung ating time. May mga nabilanggo na because of the Duterte. Sana hindi mangyayari na ganyan, ano. Sana pagsuporta lang, sana yung pagsuporta natin, yung in a way na hindi tayo maapektuhan. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel.